Magandang tanghali sa inyong lahat. Ang oras ngayon ay 1:20 in the afternoon, Sunday, April 7, 2024. Before we start our reading lesson 4, let's have a pray. Heavenly Father, thank you for the gifts of prayer and promise of your peace. Teach us through the power of Jesus Christ and the Holy Spirit to approach you with hearts full of thanksgiving, truth, trust in your sovereignty. In the midst of life challenge, help us depend on you for guidance and experience the restful peace that comes from abiding in Christ. May we apply this wisdom in our daily lives, offering prayer with gratitude and finding reassurance in your unfailing love. In Jesus' mighty name, Amen. Ngayon, nandito na tayo sa lesson 4, Genesis 9, Genesis 2:9, ang punong kahoy ng buhay. So, bago tayo pumunta sa ating paliwanagan, buksan muna natin, tingnan natin sa ating Biblia ang Genesis 9, 2:9. Genesis 2:9. Basahin natin sa English version. And out of the ground the Lord God made a spirit to spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. So yun ang ibig sabihin ng Genesis 2:9 sa English version. So sa Tagalog, inilagay ng Diyos ang punong kahoy ng buhay sa gitna ng hardin ng Eden. Ito ang paliwanag. Ang punong kahoy ng buhay ay isang simbolo ng paghahabang buhay na kaharian ng Diyos. Sa konsepto ng Trinidad, ito ay nagpapakita ng kahalagahan sa buhay na binibigay ng Diyos na sa pasimulan sa pamamagitan ng kanyang salita at patuloy na pinapairal sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Si Jesus ay tinatawag na punong kahoy ng buhay dahil siya ang nagbibigay ng tunay na buhay na walang hanggang. Sa kanyang mga turo at sa paglilingkod, siya ang nagpapakita ng daan patungo sa kaligtasan at kagalakan. Ang pagkain sa kanya sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod ay nagdadala ng buhay na walang hanggang. Sa panahon ng kanyang ministeryo, si Jesus ay nagturo ng mga aral na nagpapakita ng tamang landas na dapat sundin ng tao upang makamit ang tunay na kaligayahan at kabuhayan. Sa kabila ng pagkakasala ng tao, si Jesus ang nagbigay ng pag-asa at sa pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang
kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya't sa halip na punuin ang ating mga puso at isipan ng bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, dapat tayong magpapakabusog sa pagtanggap kay Hesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Siya ang daan tungo sa buhay na may kahulugan at patungo sa buhay na walang hanggan. Sa New Testament, Revelation 22:14, tingnan natin basahin natin sa Biblia, buksan natin sa Revelation 22:14. Revelation 22:14. Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, and that they may enter the city by the gate. Ayun ang ibig sabihin sa version na yon, sa English version sa Bible. Maligayang ang mga sisagawa sa kanyang mga utos upang magkaroon sila ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at pumasok sa mga pintuan ng syudad. Yon ang ibig sabihin sa Tagalog version, mga kapatid. Ito ang paliwanag. Ang punong kahoy ng buhay na pinapakita sa Genesis 2:9 ay nagpapakita ng simbolismo ng paghahabang buhay na kaharian ng Diyos. Sa bagong tipan, si Jesus ay tinatawag na punong kahoy na buhay dahil siya ang nagbibigay ng tunay na buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang mga uturo at paglilingkod, si Jesus ang daan patungo sa kaligtasan at kagalakan. Ang pagtanggap at pagsunod sa kanya ay nagdadala ng buhay na walang hanggan. Sa Revelation 22:14, ipinapakita na ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos ay magkakaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya at pagsunod sa mga aral ni Jesus bilang landas tungo sa buhay na walang hanggan. Sa Genesis 2:16-17, ang punong kahoy ng kabutihan at kasamaan, sinasabi ng Diyos, maaari kang kumain ng anumang matatamis na bunga sa harden, ngunit huwag kumain mula sa punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama, sapagkat sa araw na kumain ka mula dito, tiyak na mamamatay ka. Ito ang paliwanag. Ang punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos sa tao, ang pagkakaroon ng kaalaman ng mabuti at masama, ay hindi dapat para sa tao.
sa konstikto ng Trinidad, ang pagtutuklas ng mabuti at masama ng hindi nakakaayon sa plano ng Diyos ay humahantong sa pagkakasala tulad ng pangyayari kay Eva. Siya ay nilinlang ni Satanas na kumain ang bunga ng punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama upang maging kahalintulad ng Diyos. Isa pang mahalagang bahagi ng paglikha ay ang punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Sa kwento ni Eva, siya ay nalinlang ni Satanas upang kumain mula sa punong kahoy na ito, na pinapaniwalaan niyang magbibigay sa kanya ng kaalaman upang maging katulad ng Diyos. Sa kasalukuyang panahon, ang internet ay nagpapakita ng maraming kaalaman at impormasyon. Ngunit lahat ay nakakabuti, mayroong mga nilalaman na maaaring magdudulot ng kasamaan at pagkakamali sa atin, na tulad ng punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Naglalaman ito ng mga impormasyon na maaaring humantong sa pagkakasala. Kaya dapat tayong mag-iingat at piliin ang mga nilalaman na pinag-uukulan natin ng pansin, sa halip na punuin ang ating mga isipan ng bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Dapat tayong magpapakabusog sa salita ng Diyos at sa mga aral ni Jesus na sumasagisag sa punong kahoy ng buhay. Bilang mga Kristiyano, dapat nating kamuhian ang mga bagay na hindi kumakatawan sa Trinidad, at hindi tayo dapat nagpapadala sa mga aligaw-ngaw ng mga maling aral. Sa halip, dapat nating sundan ang daan ng katotohanan at kabutihan na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. New Testament correlation, Romans 6:23. Tingnan natin sa Biblia ang Romans 23, Romans 6:23. Romans 6:23. For the wage of sin is death, but the free gifts of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, yun ang ibig sabihin sa English version, sa Romans 6:23. Tagalog version, ang sahod ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yon ang ibig sabihin sa Tagalog version. Ito ang paliwanag. Ang Genesis 2:16-17 ay nagpapakita ng pagbabawal ng Diyos sa punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama.
Ang kaalaman na ito ay hindi dapat para sa tao. At ang pagtuklas dito ng hindi nakaayon sa plano ng Diyos ay humahantong sa pagkakasala. Sa kasaysayan ni Eva, siya ay nilinlang ni Satanas upang kumain mula sa punong kahoy na ito na pinapaniwalaan niyang magbibigay sa kanya ng kaalaman upang maging katulad ng Diyos. Sa Romans 6:23, pinapakita ng sahod ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggang. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ito ay nagpapakita ng ibang resulta ng pagsunod at pagsalungat sa kalooban ng Diyos. Ang pagsunod ay nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Samantalang ang pagsalungat ay nagdudulot ng kamatayan. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng patnubay at liwanag upang makilala ang kalooban ng Diyos at sundan ito. Siya ang nagpapakilos sa atin upang itakwil ang kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa kabuuan, ang Genesis 2:16-17 ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa pag-iwas sa kasalanan, habang ang Romans 6:23 ay nagpapakita ng pagkakaibang resulta ng pagsunod at pagsalungat. Ang papel ng Espiritu Santo ay nagbibigay ng patnubay at lakas ng ating upang maging tapat sa kalooban ng Diyos. Mahalaga ring tandaan na ang tunay na karunungan ay hindi natatagpuan sa karunungan ng mundo, kundi sa kaalaman at pag-unawa sa plano ng Diyos. Sa halip na sumusunod sa mga tukso at karunungan ng mundo, dapat tayong magpatuloy ng paglago sa kaalaman at kaunawaan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ang nagpapakita ng kahalagahan ng paglago sa karunungan na nagmumula kay Kristo, na nagdadala sa atin sa landas ng buhay na walang hanggang at tagumpay sa kalooban ng Diyos. Yun mga kapatid, yun ang ibig sabihin doon. So, dito nagtatapos ang ating paliwanag. Binabati ko kayong lahat na nakakarinig sa bidyong ito, lahat na nakasubaybay. Binabati ko kayong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. God bless you. At naway pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Panginoon, dito nagtatapos ang aming pagpapaliwanag. Maraming salamat po sa pagkakataong binigay mo sa amin. Maraming salamat, Lord, sa mga biyayang patuloy mong binubuhos sa amin. Sa mga salitang matuwid, Lord God, maraming salamat na tinuturo mo sa amin sa araw-araw. Hallelujah, Lord God. Protection and guidance, pagkaloob sa aking pamilya, sa aking buong pamilya, Lord God, sa aking mga anak, sa aking mga apo, sa lahat
kamag-anakan ko, Lord God. Maging ang sa mga taong nakikinig at nakakasubaybay sa YouTube na ito. Lord, maraming salamat po at God bless you everybody. Thank you.